Hello. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa ating mga campers. Magandang hapon. Magandang hapon. Pagod na ba kayo? Ay, umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang yan. Yang pagod na yan. Sa obligasyon na tinanggap ninyo sa buhay ninyo bilang pinili ng Panginoon na ang mga anak niya o maglingkod sa Kanya, ay kaakibat yan. Yang pagod, yung mga hindi maganda na sinasabi ng mga tao sa mga anak niya, yung persecution at saka yung rejection. Bago tayo magpatuloy, kapatid, nais ko na buksan natin ang ating mga Biblia sa Filipos chapter 1 umpisa sa verse 3 hanggang 30. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, at tayo po ay tumayo at bigyan natin ng paggalang ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo, tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat. Tuwing pinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasulukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Yesu Kristo. Minamahal ko kayo, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito, at dahil magkakasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos noon pa man, nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayon ako'y nakabilanggo, nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Yesu Kristo. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig at patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesus Kristo. Sa ikinararangal at ikatadakila ng Diyos, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyan, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pagtatalo, ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo'y ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba
nangaral ng hindi tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga na si Kristo ay maipangaral, maging tapat man o hindi, ang hangarin ng ibang mga nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asang muli akong makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu Santo ni Yesu Kristo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon. Buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay, at kahit kamatayan ay pakinabang. Ngunit kapag ako'y nananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang din, sapagkat ako'y makakagawa pa ng mabubuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. Mayroon pang pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y nanatiling iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, magpakatatag kayo, sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay, dahil ipinagkaloob niya sa inyo hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginagawa ko noon at ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Tayo ay manalangin. Panginoon naming nasa langit, Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Lord, na kami po ay tinipon-tipon mo ngayong hapon upang purihin ka at upang pakinggan, Lord, ang inyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Buksan mo, Lord, ang aming pangunawa at itanim mo, Lord, sa puso't isipan namin ang iyong mga salita, Lord, na maririnig namin. At ganun din po sa iyong lingkod na iyong gagamitin, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna po sa akin. Maraming pong salamat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. At tayo ay umupo. Mga anak, mga kapatid, itong topic natin ngayon ay encouraging one another digitally. Alam ko sa inyong mga kabataan ngayon ay bihasa na sa paggamit ng gadget, ng cellphone. Kaya ang gusto ng Panginoon na maituro na lang sa atin ay kung paano nating magagamit ng tama ang karunungan niyan sa paggamit ng teknolohiya o ng mga cellphone. Kasi sa teknolohiya, minsan sa paggamit natin dyan ay tayo ay
na ano no, na sabi sa Tagalog ay nababas o na ano na re-reject o maraming magko-comment sa pagpo-post natin, lalong-lalo na sa tungkol sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. Kasi hindi lahat ng tao ay natutuwa pag nakita nila ang post natin o inaano natin sa social media ay tungkol sa Panginoong Hesukristo. Marami at maraming kokontra dyan. Marami ang kokontra dyan kasi hindi lahat ay dyan ay natutuwa. Kaya, kagaya ni Apostol Pablo dito sa binasa natin, kahit na siya ay nakakulong dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, dahil siya ay pinili ng Panginoon, kahit siya ay nakakulong ay hindi siya lumayo sa Panginoon o hindi siya tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid o mga anak, magpo-post tayo minsan sa social media tungkol sa Panginoon. Kung mayroon ko kontra, ay huwag tayong masaktan o huwag tayong pumatol o huwag tayong hihinto dahil lamang sa sasabihin ng iba o dahil ayaw nila ang ating ipinost sa Facebook ganun tungkol sa Panginoon. Hindi tayo titigil, hindi tayo mawawalan ng yung gana na mag-share dahil lamang sa ganun na may mga comment, ganun. Minsan aawayin tayo dahil dyan. Pero kagaya ni Apostol Pablo, sabi ko nga ay hindi siya tumigil kahit nakulong siya. Talagang nakita sa kanya, makikita mo sa kanya ang buong puso niya na maglingkod sa Panginoon. Sana ay mga kapatid o mga anak ay magiging tayo rin. Ay ganun tayo. Kasi umpisa na ito sa gawaing pagkatawag sa atin ng Panginoon, yung maglingkod sa Kanya. Naumpisan na sa pakikinig ninyo sa mga salita, kahapon umpisan na dun sa pag-i-evangelize, sa bahay, sa GK na yan. Naumpisan na. Sigurado na meron na magre-reject sa atin o mangpapahiya sa atin dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Pero wag tayong titigil kagaya ni Apostol Pablo. Magpatuloy pa rin tayo kahit aawayin nila tayo, magpatuloy pa rin tayo na maglingkod sa Kanya. Kagaya nga ng sabi ni Brother Claudio kanina na ipaubayan na natin sa Panginoon, ang Diyos ang gaganti para sa atin. Bagkus mahalin natin sila, yung mga kumokontra pa rin sa atin. Ipagpasa Diyos na lang natin. Basta tayo ay magpatuloy tayo na maglingkod sa Panginoon. Pero dapat bago natin gamitin ang social media sa gawain ng Panginoon ay dapat makita muna, mga kapatid, sa ating sarili mismo. Sa ating sarili mismo. Kasi may nakikita akong post sa social media na ang dami niyang post tungkol sa Panginoon, yung mga Bible verse na ipinopost niya. Siyempre, yung mga makakakita, wow, ang galing. Kasi Word of God yung inaano niya. Pero ang totoo, yung nagpo-post, yung sarili niya mismo ay hindi naman na nakikita yung tunay na paglilingkod sa Panginoon. Ginagamit niya lamang ang social media
para lamang sa pansariling interes niya. Pero yung katawan niya mismo ay hindi na bago. Meron nga, yung iba nga dyan, pagdating sa Word of God na nakikita sa Facebook, i-skip na lang. Hindi pinapanood. Hindi pinapanood. Yung iba naman, isineshare nila. Hindi pinapanood. Minsan kasi sa mga Bible verse na nakikita natin sa social media, minsan na nandun ay kadalasan hindi tama yung iba. Hindi tama. Kaya kailangan din natin suriin bago natin i-share ang salita ng Panginoon. Basahin natin, tignan natin mismo dito sa Biblia kung totoo yung laman nung nasa Facebook na i-share natin. Dapat tignan natin mabuti, mga kapatid. Sa sarili mismo natin nag-uumpisa dapat. Sa sarili mismo natin nag-uumpisa na dapat makita ang tunay na paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi yun ang nais ng Panginoon sa atin, yung tunay na paglilingkod sa Kanya kagaya ni Apostol Pablo. Sabi niya sa ang title ng unang point ay ang point na nais ng Panginoon na ituro sa atin ngayon bilang kanyang mga anak ay obey the will of God. Tayo ay pinili ng Panginoon na maging anak niya, maglingkod sa Kanya. Kailangan nating sundin ang kalooban ng Panginoon. Bilang tayo ay pinili niya, kailangan natin buong puso tayo. Buong puso na ialay natin ang ating sarili yung sa paglilingkod sa Panginoon. Yung hindi mapagkunwari na paglilingkod, yung tunay na paglilingkod. Kasi yun ang nais ng Panginoon. Ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Sabi niya, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran siya ng buong puso't kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong ikabubuti. Ganun dapat, mga anak. Ibigay natin sa Panginoon yung tunay na paglilingkod. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Hindi yung napipilitan lang. Ang nais ng Panginoon ay yung tunay na paglilingkod sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Ang sabi pa nga niya sa Roma 12 verse 1, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, mga anak, ay yung ialay natin ang ating buhay ng kalugod-lugod sa Kanya.
Ganun ang nais ng Panginoon na paglilingkod natin sa Kanya. Hindi yung maglingkod lang tayo kung gusto natin, pupunta tayo kung gusto natin. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. O kaya pupunta lang tayo kung meron, diba? Meron ang pastors. Kung walang pastors, walang pumupunta. Paano natin masasabi na tunay nga ang paglilingkod natin sa Panginoon, na maibigay natin sa Kanya yung buong buo na pananalig sa Kanya, pananampalataya sa Kanya. Dapat makikita yan sa atin. Kasi ang Diyos mismo ang pumili sa bawat isa sa atin. Pinili niya tayo na magiging mga anak niya. Pinili niya tayo na sundin ang kalooban niya. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Ang sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob sa inyo, pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Gamitin natin ang ating mga katawan upang maparangalan ang Diyos. Hindi na natin pagbumayari ang katawan natin, mga kapatid, mga anak. Kaya, gagamitin natin ang ating katawan para sa ikararangal ng Panginoon. Yung maluwalhati siya, mapupuri siya. Dapat makikita sa atin mismo. Kagaya ng pag-i-evangelize, kung pupunta tayo ng pag-i-evangelize. Kagaya na rin sa pag-share natin sa Facebook kung may ipopost tayo tungkol sa Panginoon. Dapat talaga na nakikita muna sa atin. Kasi at pag pupunta tayo sa mga bahay-bahay, ng salita ng Panginoon, magbahagi. Kung tayo mismo na nagbabahagi ng salita ng Panginoon ay hindi nakikita sa atin si Kristo, walang maniniwala sa atin. Kung tayo mismo na pupunta sa mga tao magbahagi ay hindi nakikita si Kristo sa atin, sinong maniniwala sa atin? Sasabihin nila, sabi nila sa iba, nagyatong gapai kwa may mangi layagayat ubobog na yafo kagita la pa yatong walang pinagkaiba. Kaya dapat nakikita sa atin mismo. Una, nakikita sa atin mismo na nasa atin si Kristo. Kasi siya mismo ang pumili sa atin, mga kapatid. Sabi niya sa sa John 15 verse 16. Sabi niya, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. Hindi ninyo ako pinili, sabi niya. Kayo ang pinili ko upang kayo'y magbunga. Kaya dapat bilang tayo ay pinili ng Panginoon ay mamunga dapat tayo. Makikita mismo sa atin na nasa atin si Kristo sa ating buhay. Kasi ang Diyos mismo ang pumili sa atin. Itong tungkulin na binigay sa atin ng Panginoon ay
hindi ito basta-basta na pag ayaw na natin, ayaw na natin. Kasi Diyos mismo ang pumili eh. Ibig sabihin, pag pinili tayo ng Panginoon, kung tunay na pinili na tayo, wala nang atrasan to. Hindi umuurong ang tunay na anak ng Diyos kahit kamatayan, kahit si Apostol Pablo, kahit kamatayan nga, sabi niya kanina sa binasa natin. Ay mag-aano siya, magsisilbi siya sa Panginoon kahit kamatayan. Kaya maging handa tayo, kasi minsan meron tayong naririnig ng mga lalo na sa paggamit natin sa social media. Meron magko-comment diyan na hindi maganda. Wag tayong tawag nito, mawalan ng gana o magpatuloy pa rin tayo na maglingkod sa Panginoon. Yun ang unang point. Kaya dapat na sundin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ang pangalawa ay love each other. Love each other. Kung mahal natin ang Panginoon, ay sabi niya sa salita niya dito sa John 13 verse 34 to 35, sabi niya, isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y nag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yung pagmamahal, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin, kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Yung pag-iibigan, mag-ibigan ang bawat isa sa atin. Paano ba natin na maipapakita na mahal natin ang ating kapwa, ang ating mga kapatid? Di ba pag sinabing mahal natin, para maipakita natin ang namahal natin ang ating mga kapatid, ay di ba minsan tinutulungan natin sila sa mga kailangan nila, kino-comfort natin sila kung may problema sila, sinasamahan natin sila. Ganun ang paraan natin na alam natin upang matulungan natin sila o maipakita na talagang minamahal natin sila. Sabi nga niya sa Galatia 6:2, sabi niya, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Di ba sabi niya na magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, kahit yung may mga pasanin ay tulungan natin ang ating mga kapatid upang sa ganun maipakita natin na minamahal nga natin sila. Hindi lang sa ganun, pati dun sa mga kaaway natin o yung mga may galit sa atin. Dapat maipakita din natin na mahal natin sila. Sabi niya sa Mateo 5 verse 43 to 44, sabi niya, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuyaan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin mo ang iyong mga kaaway at ipinalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Sabi niya, ibigin natin ang ating mga kaaway. Ipanalangin pa natin sila. Ganun dapat. Kahit galit sa atin,
ibigin pa rin natin sila. Upang maipakita natin na kagaya ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sabi niya dun sa binasa natin na isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung paano tayo inibig ng Panginoon Jesus, gayon din mag-ibigan kayo. Ibig sabihin kahit sino ay iibigin natin, kahit kaaway natin, kahit galit sila sa atin, kahit yung mga umaalipusta sa atin sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, ibigin natin at ipanalangin natin sila. Kasi yun ang utos ng Panginoon sa atin. Paano pa natin maipapakita ang tunay na pag-ibig natin sa ating kapwa? Ang sabi niya sa Filipos 6 chapter 1 Filipos 1 chapter 16. Sabi niya, si Kristo'y ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal. Doon pala natin makikita na may papakita natin sa mga tao na talagang mahal natin sila sa pamamagitan ng pangangaral natin. May pangaral si Kristo sa mga tao. Doon natin maipapakita na talagang mahal na mahal natin sila. Kung ipangaral natin ang salita ng Panginoon sa kanila, kagaya ng ginawa natin kahapon. Kasi kagaya namin doon sa Maranao noong una, namuhay kami doon sa sarili lang namin. Yung hindi kami hindi kami naniniwala pa sa Panginoon noon na basta alam namin may Diyos pero hindi kami sumusunod, ganyan. Sinusunod lang namin yung gusto namin, yung sarili namin, hanggang sa tinulot ng Panginoon sa paggamit nila kila pastor. Dinala nila doon ang ebanghelyo ng Panginoon. Dinala sa amin, shinare sa amin ang ebanghelyo ng Panginoon. Kasi ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng pangunawa kung marinig natin ang salita niya. Diyan nagsisimula mga kapatid na buksan ng Panginoon ang ating puso't isipan, pangunawa kung marinig natin ang kanyang mga salita. Kaya napaka-importante na ipangaral natin ang salita ng Panginoon sa mga tao upang sa ganun ay kung talagang na minamahal natin sila kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin, ipangaral natin si Kristo sa kanila kagaya ng ginawa natin kahapon. Kasi kapag hindi nila napakinggan ang salita ng Panginoon, sabi niya dito sa Mateo 28:19-20, sabi niya, kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya napaka-importante talaga na ipangaral natin ang salita ng Panginoon kasi yan ang bilin niya. Pupunta tayo sa mga lugar, saan man yan. Umayo kayo, sabi niya, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang sabi pa niya sa Marcos 16 verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Kaya napaka-importante mga anak, na ipangaral natin, ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Kung talagang mahal natin ang ating kapwa, ang ating mga kapatid, ay ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Kailangan nilang mapakinggan ang salita ng Panginoon. Kasi diyan nagsisimula. Nakausapin sila ng Panginoon pag napakinggan nila ang salita niya. Sabi niya sa Roma 10 verse 14, paano naman sila makakatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? Kaya kailangan natin na ipahayag o ibahagi ang salita ng Panginoon sa mga tao upang mapakinggan nila. Kayo ang gagamitin ng Panginoon upang mapakinggan ng mga tao ang Kanyang salita. Tayo ang gagamitin ng Panginoon. Kasi sabi niya na sa Roma 10, chapter 10 to verse 17, sabi niya, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yun ang bunga niya. Pag napakinggan nila ang salita ng Panginoon, doon magsisimula. Naanuhin sila ng Panginoon. Kung loloobin ng Panginoon na ipaunawa sa kanila. Kaya napaka-importante mga anak na ipangaral natin ang Ebanghelyo Kristo sa mga tao. Kaya mga anak, gamitin ninyo ang inyong mga gadget. Tawagan ninyo ang inyong mga kaibigan, yung nasa malayo, mga kapamilya. Ibahagi ninyo sa kanila ang salita ng Panginoon. Yung mga malalayo, wag na yung malalapit. Puntahan na lang natin personal. Gamitin ninyo yung mga cellphone na yan na nasa inyo upang maparangalan ang Panginoon, upang maluwalhati siya, may itataas ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Gamitin ninyo ang mga cellphone nung yan. Gamitin natin mga anak. Gamitin natin ang cellphone natin. At bago tayo magtapos, sabi ng Panginoon dito sa John 15:16, sabi niya, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. Pinili tayo ng Panginoon, mga anak, upang tayo ay magbunga. Makita sa atin, sa ating mga gawa, na nasa atin si Kristo. Nasa atin ang Diyos. Naumpisan na natin kahapon. Ipagpatuloy natin yan, ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo.
Magpatuloy tayo mga anak. Tayo ay manalangin. Panginoon naming nasa langit, Lord, maraming salamat Panginoon sa turo mo na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, itanim mo po sa puso't isipan namin ang mga salitang yan at palaguin mo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na Lord, ang mga kabataan Lord, na maipangaral Lord nila ang iyong salita sa mga tao, Panginoon. Itanim mo sa puso ng bawat isa sa amin na ang pagnanais, Lord, na gawin ito, pagnanais, Lord, na sundin ka sa buhay namin, Lord. Pagnanais namin na basahin ang iyong mga salita, pagnanais namin, Lord, na ipangaral ang iyong mga salita, Lord. Ikaw, Lord, ang siyang manguna sa amin. Naway, Lord, ang kalooban mo lamang, Lord, ang masunod, Lord, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.